Hello sa inyo, Sir Red, at sa bumubuo ng Sindak Short Stories. Isa po ako sa mga silent listeners ninyo since last year at tawagin nyo na lamang po ako sa pangalan kong Mike. Ang laman ng aking entry, Sir Red, ay ilan po sa mga karanasan naming paranormal sa bahay ng tita ko sa Tondo. Dito po sa bahay niya ay meron po kasi mga lumang mga kagamitan at kabilang na nga po dito ang kanyang pinaka-iingat-ingatan na rebulto ng Santo Niño. Sa gawing bodega naman nila, may lumang salamin pa. Natatandaan ko noon na meron pong kakilala yung asawa ng kapatid ko na nagtataglay ng third eye. Nagkataon kasi noon na nag-video call po sila at sabi nung kakilala ng asawa ng kapatid ko ay meron daw po siyang namataan. Inutusan pa nga po niya yung kapatid ko na ilibot yung CP sa loob ng bahay at nang itapat daw po ng kapatid ko sa Santo Niño, doon ay sinabi po nung kakilala nila na meron pong entity sa likod ng rebulto. Ang maganda lamang daw po dun, Sir Red, hindi daw ito masama. Kaya wag na lamang daw itong gambalain o kaya wag daw gagalawin yung rebultong iyon para hindi ito magalit. Nung pumasok na yung kapatid ko sa loob ng bodega, agad-agad nang makita nung kanyang kausap ang lumang salamin sa bodega, agad ay sinabi nitong portal daw iyon ng mga elemento. Actually, hindi lamang po iyon, sapagkat bago pa man maganap ang video call ay meron na rin ako mga naririnig na mga closed encounter ng mismo mga tiyahin ko, lalo yung mga bumibisita lamang po dito. Hanggang si mama nga po ay hindi rin nakatakas na ginaya. Isang gabi, base sa kwento ng tiyahin ko, madaling araw na daw iyon nang siya ay magsi-CR sana. Since nasa loob lamang ng lumang bahay na iyon ang CR, dire-diretso lamang daw po siya hanggang sa kusina. Pero pagkatingin daw po niya sa kusina, nakita niya si mama. Nasa lababo at animoy meron daw pong hinuhugasan. Sinabi tuloy ng aking tiyahin na, "Oh, ate, ang aga naman ng gising mo." Oo, palagi naman talagang maagang bumabangon si mama dahil siya po yung nagbubukas ng bakery namin sa baba. Pero nang ma-realize po ng tiyahin ko na 1 AM pa lamang at napakaaga talaga, binaliwala na lamang niya. Pero tinindigan daw po siya ng mga balahibo. Doon pa lamang sa pagsabi daw o pagtatanong ng tiyahin ko na ang aga-aga naman daw kung bakit siya bumangon ng ganong oras, ay wala na nga daw po talagang sinabi o hindi man lang sumagot daw si mama. Kaya doon talaga siya kinilabutan. Kaya pagsapit pa lamang nung umagang iyon ay kinausap niya agad si mama at tinanong kung bakit ang aga nitong bumangon. Hindi pa nga daw ito sumagot sa tanong, pero nangunot ang noo ni mama habang sinasabing, "Ano? Hindi naman ako bumangon ng ganong kaaga, no? 4:00 na madaling araw yung bumangon ako kanina." Doon ay idinaan ko na lamang sa biro ang lahat at sinabing, "Hala tiya, baka kakambal ni mama yung nakita mo." Ngumiti naman yung tiyahin ko, pero deep inside alam kong natatakot siya. Ang sumunod na nangyari ay nung nasa loob na ng kwarto sina mama at papa. Nag-uusap lamang daw po ang dalawa nang bigla-bigla daw pong umusog ng kusa yung upuan sa kabilang kwarto. Pareho silang natigilan. Nakalak kasi yung kwarto. Wala naman ding ibang tao sa itaas kung hindi sila lamang dalawa.
Kaya talaga Sir Red ay kumaripas daw ng takbo si Mama at maging si Papa. Hanggang sa nung mga panahong nagkaroon na rin kami ng kasambahay. Ang sabi niya, marami din daw po siyang nararamdaman sa loob ng bahay kahit nung mga araw daw po na siya ay baguhan pa lamang dun. Siya din na nagsabi sa amin na kapag ang isang entity o nilalang or sabihin nating doppelganger daw ang na-encounter mo, kinausap pero hindi ito sumagot, kausapin mo daw ulit para matiyak kung totoo siyang tao. Dahil kung sakali na ikalawa o ikatlong beses ka nang nagtatanong at hindi pa rin ito sumasagot, yun daw ay tinatawag na full apparition. Ayon din sa kanya ay may level din daw po ang mga apparition, depende kung ang makikita mo ay full body o kaya naman daw ay voice lamang pero wala ka nakitang kahit na anong solidong katawan. Naaalala ko pa nga noong mga late 2000s, Christmas Eve Sir Red, may naganap na kababalaghan. Bali nasa taas po kasi kaming lahat dahil sa salo-salo na bigla daw po ay may tumawag ng pangalan sa isa naming tiyahin galing sa baba ng bakery. Sinagot ito ng tiyahin namin na, "Ay, ate, magdala ka nga ng 2 soft drinks pag-akyat mo." At bago pa humarap sa karamihan ng tiyahin namin, nakita daw po niyang kalalabas lamang sa CR ni Mama. Agad ay dumiretso din daw ito sa loob ng bodega. Ang pinagtataka lamang daw po niya, dumaan sa maraming tao yung nakita niyang figura ni Mama. Tapos dire-diretso na pumasok sa loob ng bodega. Ni isa ay wala daw pong nakapansin sa dami namin doon sa taas at wala din daw pong nagtaka sa ikinilos ni Mama. So ang ending, umakyat si Mama galing sa baba at dala-dala na nga po niya ang ipinasuyo kanina ng tiyahin ko. Wala po talagang ibang nakapansin sa pangyayaring iyon maliban sa tiyahin ko, kaya talagang tulalang-tulala daw po siya nung gabing yun. Para hindi rin daw po masira yung momentum ng kasiyahan ay hindi na lamang daw po ikwento ito ni tita. Noong 2001 din Sir Red ay natatandaan kong may nangyari din pong kababalaghan sa bakery. Nung time na iyon ay na-introduce na po yung mga e-loading system sa Pilipinas at ito po kasi ay may koneksyon sa ikikwento ko. Don't worry po, last na to. So marami din po kasi kaming mga kapitbahay na panggabi o graveyard ang duty. Kaya madaling araw, bibihira na lamang talaga yung bumibili doon sa aming bakery. Patingi-tingi na nga lang yung iba kung minsan. Bigla-bigla nga po kaming nagulat Sir Red since ako nga po yung isa sa mga nagbabantay ng araw na yun. Yun bang nag-ring yung isang cellphone ko. Ang buong akala ko ay cellphone ko talaga ang naririnig ko. Dalawa po kasi yung cellphone ko at yung isa ay ginagamit ko nga po sa pang-loading. Kabisadong-kabisado ko naman yung ringtone nung cellphone ko kaya nakatitiyak talaga ako na hindi ito yung loading at hindi ito yung personal kong phone. Kaya napaisip talaga ako kung kanino yun. Actually, may kasama pa po akong 3 nung panahong iyon at wala din po sa kanila yung nagri-ring ang cellphone. Hanggang sa naalala po nung isa sa mga kasama namin na meron pong isang cellphone na ibinigay mismo ng isang cellphone network na pang-load din at ito ay nasa loob ng kaha. So yung kaha ay may kataasan at since wala nga po ni isa sa mga cellphone namin na nagri-ring, malamang ito na yun. Pero bago ko pa man makuha sa kaha yung cellphone na nagri-ring ay nagtakbuhan na yung mga kasama ko. Naiwan din po yung isa at sa sobrang takot niya ay napaupo na lamang siya sa ilalim ng kaha. Alam niyo ba kung bakit agad-agad ay tumakbo yung mga kasama namin? Ito po kasi
ay sa kadahilanan na yung cellphone na ibinigay po nung cellphone network na yon ay tinanggalan pala ng SIM ni mama at ng battery pa nung umaga at kitang-kita pa po nila kung paano ito tinanggal ni mama. Kung paano isinilid yung SIM at battery sa plastic ng soft drinks at pagkatapos yung unit ay nilagay naman niya sa kaha. Yun po ang ikinatakot nila. Papaanong tutunog kung tinanggalan nga naman ng battery at SIM? So nung umaga ay kwento talaga namin ito kay mama at maging siya ay natakot. Pero ipinakita naman po ni mama sa amin kung saan niya inilagay yung SIM at yung battery at lahat kami ay naniwala. Hindi na nga din po namin nakausap yung isa naming kasambahay at galit pa nga siya nung umaga dahil bakit daw siya iniwanan. Sigaw pa nga daw po siya ng sigaw sa ilalim ng kaha dahil sa sobrang takot. Ang sabi pa nga niya ay palakas pa nga daw po ng palakas yung ring ng cellphone. Kaya matapos nga nun Sir Red ay umalis na rin po sa amin yung kasambahay naming yun. By the way, marami pa po akong ikikwento sa channel ninyong ito. Kapit lang po sa matigas lahat ng mga certified kasindak na listeners. At inyong napakinggan ang tampok na one-shot Tagalog horror story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media, mga certified kasindak. Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel, kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.